Yeah! Welcome sa episode 7 o kung pang ilang mang episode to ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang Batas. Itong nakita kong re-reviewin, sigurado bakbakan to. Wala ko idea kung sino panalo. Pero parehas consistent sila sa mga previous battles sila, parehas entertaining panoorin. So yeah, nung nakita ko na nung in-upload to, actually nung kanina namimili ako ng i-review, nung nakita ko to parang hindi na ako tumingin na iba. Ito ang re-review ko. So K-Ram tsaka Zaki, hindi ako sigurado kung para sa isa buhay ba to, pero kung ano pa man, di ba, reviewin natin. Salamat sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat na nanonood at nalilibang dito sa ginagawa ko. Tuloy-tuloy nyo lang. Sana nakasubscribe na rin kayo, dahil yung subscription nyo, makakatulong yon para makakuha ako ng konting YouTube money. Yeah! Yun. Bago ko simulan, gusto ko lang pasalamatan yung Antala Entertainment dahil sa napaka-successful na dutan. Nag-host ako doon. Puta, nakakapanibago. Lakas ang amat ko. Tangina, hindi ko alam mo yun, hindi na ako sanay. Nagmukha akong tanga ng simula. Pero okay naman. Naitawid naman. Yeah, so meron kaming show this Friday, September 29 yan, sa Scarborough. Kasama ko si Al James at si Mike Cosa. May mga ilang local acts din. Nakita ko si Tim yung isa, hindi ko maalala kung sino yung isa pa, pero sana puntahan nyo. Makikita nyo naman sa page ng kung sino man mga sinabi ko, yung mga detalye. Sana supportahan nyo. Yun lang. Simulan na natin to. Yeah, kala mo, no? High-tech, no? Okay, game. Flag Top Zoning 16 dito pa rin, TIU Theater Makati. Pang-apat na laban na ng gabi. Flip Top mag-ingay para sa sarili nyo, lahat ng mga kasama natin dito at lahat ng MCs na buo-buo ng liga. Maraming salamat palagi sa inyo lahat. Support ang Tunay Live Online. At syempre, kahit na rin sa lahat ng mga unggoy, shoutouts na rin sa inyo. Shoutouts sa Represent Collab, silipin nyo to, bagong labas. Flip Top, RX Panda. RX Panda. Onting stock. Shoutout kay Doc. PM na lang kayo sa RX Panda page at sa mga ibang Represent Collab natin kung natitripan nyo yung mga disenyo. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zaki. Sa piling ko at bayag ko laging bit-bit. Balang araw maaabot ko mga bit-20. Pinapakan ko na lahat ng mga inggit. Partida di pa nga ako nakasindi. Shoutout Moro Beats, Baby Jack Apparel. Yun lang. Yeah, shoutouts Moro Beats. Silipin nyo yan, Baby Jack Apparel, clothing line ni Zaki. At sa kaliwa naman, Das Macavite represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay K-Ram. Tila pasuntok sa buwan pero palang araw ay aking tatamaan. Marami man ang humaharang pero lahat baliwala yan habang Shoutout Chillionaire, Mick and Chill, PSP Gym, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, Boxing Dose, Crown Manila, Got Bars, Papa Kills, Nisco, Dudes Hop ang ina nyo, wait lang Dudes Hop sa aking kicks na malupit. At shoutout din kay OG El Niro, Doc Saiben ng Dentalica, syempre sa mga kababayan nating OFW, especially sa mga tropang FBC Alcobar at Damam Saudi. I love you. Hindi na sila nag-coin toss, pero usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna si K-Ram. Pakinggan natin unang banat, Zoning 16, K-Ram. Let's go, man. Lagago ko. Ikaw ba si Zaki? Yung champion ng Sanagan? Proud ka doon, iyong kalaban mo sa oras ay sumobra lang. Di mo tinalo si Rafyan. Ikaw doon yung nasalvage.
Bugbog at na-damage kaso mahirap talaga tibagin lalo kung may home court advisor. Gago! Kaya itong arrogant, dadakdakan sa mukha na parang Gemerant. Di lang kanto nyo yung yayanig pati continent. Walang pwede makapag-vowel, puro consonants. Ganyan ka confident. Pag nag-rhyme pasok sa lasa, wala mang condiments. Kaya condolence, pag si-sequence, naging consihal, edi consequence. Ganun ba? Speaking of consequence, harapin mo tong consequences. Malamang kukulubot yung rounds na parang courting pesos. Style niya, taginag yung mouth, tas courting anges. Ganyan yung 40 niya, mas 40 pa sa 40 pesos. Siya si Saki, ang may-ari ng Baby Jack Apparel. What a nice brand, tol. Nagpapatawa ka? Di mo man lang ba naisip sa akin kung gaano kakatanga? Puta, naisip mo pa yon? Imagine ninyo yung mga gumigeng-geng ngayon, naka-Baby Jack Apparel, tapos gumaganon-ganon. Ganyan kakabaduy! Tipong nalalasing sa root beer. Ingatan mo yung design mo, ha? Baka gayahin ng musgir. Pero bilang suporta, bibili ako ng Baby Jack mo, tol. Lilibre ko lahat ng rider, sino walang pamunas ng motor. Tangina ka, di kita gusto kalaban. Si Boss Arik lang namimilit. Magpasalamat ka na lang sa akin kasi sa line-up ka nasingit. Maswerte ka ako kaharap mo. Di mo man lang ba naisip na ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng tiket? Di ba? Paldo na naman ang paring Riam ko. Laki na naman ang kita mo. Pero request ko lang sa'yo, boss. Balik mo na yung linya ko. Ikaw, kampiyon ka sa tingin mo? Ganun ba, Saki? Ngayon ka magmalalim, pues. Baon ka, Saki. Nakilala bilang overrated na MC, oo, ganun ka, Saki. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa sunugan to nag-champion. Pero hindi ko binali yung rhyme. Nagkusa yung bara ko. Pinakita ko lang na yung champion ay hindi tugma sa'yo. Kinara mag-face lang, boy. Good shit. Solid yung round ni K-Ram. Galing. Natrip ako yung kung paano niya, yung buong scheme ng pag-mock niya ng slant rhyme ni Zaki. Kung paano niya wala yung buong yon astig. Tas pagkatapos tinuloy pa niya papunta sa mga mas particular na angles pero naka-slant rhyme pa rin, so yung sequence kapag nag-konsehal consequence, sobrang solid papunta dun sa courting pesos tsaka 40 pesos. Ang galing lang kung paano nyo napiga yung slant rhyme tas nakatahi sa iba't ibang mga angles. So, mabisa yun para sa akin. Kumbaga, kinokombo-kombo niya yung material niya. Tapos yung pagkatapos yung ginawa niya angle naman yung Baby Jack Apparel. So, solid din yung kung paano niya inasar papunta sa yung design. Ingatan mo mga design mo, baka gayahin ng musgir. Alam mo yun, kumbaga simple lang naman siya pero effective talaga. So, wala lang, laugh trip na siguro nung sinulat ni K-Ram mismo yun, tumatawa siya. Alam mo yun, ganun yung ang kulit ng line, ang kulit ng thought, kumbaga. Tas kung paano rin ginamit ni K-Ram yung siya yung rason kung ba't mahal yung ticket.
tas hindi niya tinugma dahil ang champion di tugma sa'yo. Ang galing lang, kumbaga, yung pagkakatahi nung thoughts tsaka nung mga punchline na minsan not necessarily punchline pero basta yung buong idea, sobrang ano niya, ang ganda yung pagkakatahi, ang ganda ng mga pagkakakombo. So, etong first round ni Kram, bibigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yung first round niya. Spatan natin yung first round ni Zaki. Una banat! Mahiga natin, Zaki! Yabang mo Huwag mo nga akong kinukupal. Tangina mo, batuin kita ng suman. Tapos, nilalait pa yung brand ko, Baby Jack. Yung sa kanya, Chillionaire. Wakang puta, Chillionaire, tapos yung may-ari, hampas lupa. At saka, kino-question mo yung pagcha-champion ko. Ako, wala na ako dong problema. Ang mahalaga, nasa akin na yung pera. Tangay na, marunong na ako mag-rebat ng 3, putang ina. On the spot pa lang yun. Sorry. Scary voice. Si Kram lang kalaban. Kaya siguradong sosoplakin. Parang tinapat nyo si John Jones kay Jonah Renz. Magtawag na ng kampe tsaka respondeng mabilisan. Kasi wala akong pake kahit ex-boyfriend ka ni Lip Cram. Nagsulat man ng mabuti tsak dehado mga multi mo. Paano mo ko tatalunin kung tinalo ka ni Unico? Di nag-i-evolve yung talent, skills below sa average para makakuha ng reaction. Siya'y nag-i-ilonggo accent. Pang-newbie mag-rap, tong uhuging panggap, puro multing palpak. Stupid as fuck! Ano bang feeling mo? Ubod ka ng dope? Wak na nga yung mga written, tapos puro ka pa-choke? Kakampi mo buong pangkat, taga-ambag sa versot lines. May taga-sulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Binuking na ni Castillo pagpapasulat nyo, kaya bistado ka na. Anong silbi ng tagasulat mo kung yung tagasulat mo, tinalo ko na? Dati palagi itong ganado. Ngayon, tamad na siya mag-rhyme. Parang sawa na siya sa life. Lagi kasing sira yung motor niya, kaya nawala na siya ng drive. Siya si Kram Pinyaga. Isang lame na binata, walang silbi sa bahay, puro game sa tilata. Katamaran mo sumobra, kaya ka nadudurog. Iinom yan ng cobra, tas biglaang matutulog. Weak tong engot, tinipid yung effort, porket sinabi ni Arik na di ganun kahalaga yung win-loss record. Madalas yan tamarin kaya wala na sa hulog. Wala pa ngang nararating nawawalan na ng gutom. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo kaya... fuck. Basang-basa ko na galawan mo kaya tumigil ka dyan. Burara ka sa kada laban mo basta tumiif na lang. Burara ka sa karir pati sa iyong writing. Napabayaan mo na rin pati iyong hygiene. Sa mga music video, ang angas ng drip. Laging mukhang mamahalin. Yung tema ng music, napaka-sweet. Pero mukha siyang maasim. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi ka trip ng chicks. Yung ngipin niya sa harap, may nakadikit na Mr. Chips. Bago ka mag-bars at schemes, bro, brush your teeth, bro. Kaya, paano mo ko maa-outclass kung hindi mo magawa kahit magmumug lang ng mouthwash? Tartar niyan, 6 na layer. Grabe yun, yak. Paano ka magkaka-platinum plaque kung ang dami mong plaque? Yung mga staff ng Wishbus, lahat sa'yo naaanoy. Kasi tangina, yung mic nila hanggang ngayon nangangamoy. Sobrang dirty nito ni Kupal, Iwi. Gustong mag-XB kasi kung mag-toothbrush, yearly. Tapos gusto mo pa maging si Flo G? Feeling mo ba antikas? Gusto mo maging si Flo G porket ngipin mo may pastillas? Si Flo G,
may 3 milyon sa bibig. Si Kairam, puro tinga sa bibig. Last, magmiminti sa mga pyesa pagkat wak mga rhyming. Ang tingin ko sa'yo, Kairam, pampaganda ng standing. Yeah, solid din. Solid yung first round ni Zaki. Pero meron siyang konting stumble. Sayang. So, bigyan lang natin ng -1 yung magiging total niya sa round na to. Dahil doon sa konting stumble na yun. Wala eh. Ganun talaga eh. So, yung hampas lupa, rebat, astig lang kung paano pa niya na-rebat yun. Tapos yung stupid as fuck. Nakalimutan ko kung ano yung scheme na yun eh. Pero ni-rhyme niya sa stupid as fuck. So, astig lang kung paano niya na-rhyme yun. Tapos yung may tagasulat ka na nga, tamad ka pa mag-memorize. Ang ganda lang nung kumbaga ang creative lang nung kung paano yung train of thought kumbaga noon. So yun, tapos tinipid yung effort, win-loss record. Yung scheme na yun, trip ko din dahil trip ko yung pagkaka-rhyme niya. Actually, marami siyang mga scheme na hindi siya slant rhymes eh, pero ang ganda lang kung siguro in a way slant din, pero basta trip ko yung pagkaka-rhyme niya, yung mga alanganin pero naggagawa niya na ganon. So plus yun para sa akin. Tapos yung sweet pero mukha siya yung music ata, yung kanta niya ata sweet pero mukha siya maasim. Tapos may nakakabit na Mr. Chip sa ipin, tsaka yung mic nangangamoy. Yung buong yun, parehas sila solid yung first round, parehas din solid yung presence, yung buong packaging nila, kumbaga ang ganda eh. Walang dominante, kumbaga pantay sila ng dominance sa stage. Magkaiba lang sila ng approach. Kumbaga, syempre, mas bully yung attack ni Zaki. Yung kay Kairam, mas makulit. Pero pareha sila nagagawang solid. So, tabla yun eh. Yung presence sila parehas. So, yung first round ni Zaki, meron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yun. -1 dahil dun sa stumble, so 8. In a way, kumbaga parang tie sila dun. Ganun na nangyari. Hindi ko alam sa oras. Fuck. Ayun. Ang haba ng round ni Ang haba ng round ni Zaki dun Mamaya i-compare natin sa round ni Kairam. Spatan natin round 2. Yeah. Putang inan to. Uminom daw ako ng cobra tas natulog. Wala kang pakimen. Uminom ako ng cobra tas natulog para mas lalong wala akong gagawin. Ang labo. Tangina mo, inaasar mo pa yung XB? Naiinggit ka, boss? Palibhasa, nakikisaw-saw ka sa eksena habang nakakabanding ko. Dasos. Round 2 game? Yeah! May napanood akong laban mo sa rap lines. Sabi mo, ayaw mo sa flip top kasi puro squatter nandito. Sinungaling ang puta. Di ikaw na may magarbong shelter. Pero nung natapos yung sunugan, yung flip top, ginawa mong evacuation center. Ang tigas ng mukha mo. Sabi niya kay Plaridel, Mongoloid ako mag-rhyme, bobo. Boring guy na kung mag-rap slow-mo, ikaw ay overhype na parang Kai Soto. Seryoso? Sariling kababayan binababa mo? Awit ka? Kala mo talaga may arit siya? O anong pakiramdam na nasa Orlando na si Kai? Magic ba? Ikaw nga'y kang karot ka maglaro. Kaya wag kang feeling buy. Deserve niya yon kasi sobrang tagal niya na yung hinihintay. Tuloy ka lang sa pangarap mo, yung gantong tao, wag mong isipin, Kai. Nagyayabang ka porket nauna ka ng madraft sa NBI?
Moro Beats? May tanong lang ako, tol, kasi hindi ako mapanatag. Pansin ko lang lahat ng member nyo doon di nawawala ng lakad. Ang lalagkit na mga kagrupo mo doon. Mga walang ligo, tas andudungis. Pag nakita nyo, mga nakatopless, tas yung kuko antutulis. Kaya pala nag-vlog ka na lang. Ikaw na mismo nangayaw. May content siyang Saki Move sa channel niyang di gumagalaw. Grabe yung viewers mo, 83. Solid ang fanatics. Ako sa'yo, mag-content kayo ni Luxuria, tas upload mo sa Pinayflix. Suggestion lang. O, diba? Pwede, Brad. Tapos titlean mo ng Call Center Boy, binatuta yung Lidigard. Sabi niya kay M-Site, 3GS nung round 1, 3GS nung round 2, pupudripin ko lahat yan. Mga rapper na tunog lata, uubusin ko ang kan. So kumakain ka ng lata. Anong lasa? Paalala ko lang ha, nung nakulong ka, munti ka nang ipapatay sa loob kasi hindi ka pumareho. Bitch ka na pageto. Sinasabihan kaming tunog lata nitong muntik matumbang preso. Sinilasin kita dyan eh. Ano itatanggi mo? Sige amigo, deny mo. Uubusin ang kan. Ulul, ubusin mo laman ang nido ni Saito. Pati si Boss Arik gusto pagatasan. Talagang ang adik ka, men. Gago pagtapos ng battle na to, walang magbabago sa TF mo. 1-6 pa rin. At last, gusto ko lang pasalamatan si Boss Arik. Kasi nilabas mo yung giggle sa sarili ko. Pero kahit palagi mo akong tinatarantado, boss, hindi ako magbabago. Parang DP mo. Round 2 ni Keram, mas nagustuhan ko yung round 1 niya. Marami siya nakakatawa dito pero parang hindi siya punto para sa akin. Kumbaga, hindi siya dagdag points sa battle. Nakakatawa, oo. Kumbaga, entertaining siya pero yun. Nagustuhan ko yung NBI niya na Kai Soto. Yun, NBI, solid yun. Tapos, di nawawala na lakad na Moro Beats. Ang kulit lang na napansin niya yun. Ewan ko, parang ano ba yun? Joke ba yun sa mga comments sa videos ng Moro Beats? Ganon. Tapos, ang kulit eh. Yung kuko ang tutulis. Tangina eh, no? Tapos sa Zaki Moves, tas sa channel yung hindi gumagalaw, creative siya para sa akin. Tsaka yung tunog lata, tumbang preso, tapos yung angkan, nido ni Zaito, parang rebat yung ginawa ni kinuha niya angle na yun sa previous battle ni Zaki, tas parang nirebat niya yun ng maganda yung buong thought, tsak yung scheme yun, kumpleto, maganda yung pagkakasulat nun. So meron siya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung second round ni K-Ram. Spata natin second round ni Banat, balik natin! Sir Arik, salamat daw kasi nilabas mo yung gigil niya. Ako naman, nawala yung gigil ko. Tsaka nilalait mo yung Moro Beats, lakad ng lakad. At least malakas pa rin dating. Yung Moro Beats, kahit ganun yung music video, at least hindi na ban sa gang squatting. Natututo na talaga ako mag-rebat eh. Si Kiram, tangina, napakahusay niyan sa pagbabasketball. Pero pag andyan si Shernan, inuutusan lang. Nakaka-bad trip yun. Pero star player yan ngayon. Kaya lahat panis. Star player na amoy.
Star Anis. Player na player yan si Gago, kaya lahat takot na. 5 a.m., wala pang hilamos, nasa court na. Punong-puno yan ng energy. Sobrang competitive, nilupusan yung referee. Pero laro nito, pambata. Puro dribble ang kanyang style. Sobrang lakas ng tama, nagsispin move, walang bantay. Yung moves ko, parang performance ni Jokic. Yung moves mo, parang crossover ni Jovic. Magaling. Pag nasa court, ba't wala yung boss? Pag nasa court, saksakan ng galing, unstoppable. Pero sa iyong battle rap career, you drop the ball. Ikaw ay pastime lang, kaya masyadong binasic. Mas fragile pa kaysa kay Anthony Davis. Basketball player ka, di ba? Yung motto mo, ball is life. Eh bakit yung balls mo di makabuo ng life? Oo, baog. Oo, baog yan. Kaya dahan-dahan siyang na-burn out. Problemado araw-araw kasi mababa kanyang sperm count. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Gago, hindi yun yung punchline. Kaya naiinggit kay Mot. Kasi kahit bata pa lang siya, may 2 na siyang anak. Si Kairam, pag nilalabasan, putya, 2 lang yung patak. Babae mo, palagi mong i-check. Baka iwanan ka niya bukas. Kada tapos nyo daw mag-sex, di na kailangan ng pamunas. Pupuntisin na lang yung kanyang partner, di pa kinaya. Kung ako partner niya, palagi siyang buntis, parang iyabila niya. Ang malas naman ito ni Kupal. Tila na wala ng lahat. Wala ka na ng mga magulang. Di ka pa magkakaanak. MC kawawa, disabled that week. Buti pa si Efren may bata, si Jason may kid. Finishing. Walang mabubuo sa tiyan kahit pumatong siya maghapon. Huling testing niya ng ultrasound, putya yung album pa ni Marlon. Kaya, anong silbi ng mga bara mo na technical? Kung hindi na gumagana iyong testicles. Shit, ang lungkot niyan. Di kayang mag-anak. Sa sitwasyon mong yan, kailangan mag-adapt. De, tama lang din yan para di na dumami yung lahing pinyaga sa mundo. Kahit maka-impluensya ka ng maraming rapper, di mo masasabing galing sila sa tamod mo. Di ka magkakaanak kahit isa. Di mararanasan yung ganon. Yung anak ni Irish sa iba, isipin mo na lang na sa'yo yun. Ang ina yun. Okay, second round ni Zaki, binibila ko ngayon 6 din. Wow, even na even sila. Gusto ko yung spin move ng walang bantay. Yun, kagaya na sinasabi ko kanina sa isang line ni Kairam, parang ganun din yung kay Zaki. Malamang nung sinulat niya yun, pare, natatawa siya nung naisip niya yun. Or kanari, pinapractice niya yun, tas amat na amat siya. I'm sure natatawa siya doon sa line na yun. Tapos yung crossover ni Jobit, ang galing, na yung naka-rhyme kay Jokic. Solid. dalawa lang yung patak. Laugh trip yun. Di na kailangan ng pamunas. Parang tangina. Mga nai-imagine niya, no, sa angle na yun. Natatawa lang ako na, di ba, na-imagine niya yung mga yun sa angle na yun. Kaya, ang kulit. Tapos, Efren may bata, si Jason may kid. Tapos yung ultrasound, sobrang hindi siya, kumbaga pinag-isipan yung mga lines, pinag-isipan yung atake talaga. Yun, 6-all. So, tangina, even pa rin. First 2 rounds. Round 3, spatan natin. Malaman ko sino panalo. Para sa akin.
Buo ang kalahati ng rounds puro baog. Tangina, barok kamin. Porke wala pang anak, baog na. So ibig sabihin, baog ka rin. Tanginan to. Mga sinasabi mo, nasosobrahan ka na sa boka. Nasobrahan ka na sa boka, bro. Pag ako pumunta sa inyo, bubuntisin ko yung lola mo. Sumusobra ka na, kanina ka pa, ha? Gago to, eh. Round 3 game! Yeah! Isa pa, game! Yeah! Putang ina, lakas, oh. May isa akong linya niyang paborito na sinabi niya kay Lip Cram. Sabi niya, palagi kang laglag sa isa buhay kasi kulang ka sa talent. Gusto mo mag-champion ng isa buhay? Magpasulat ka sa akin! Wak, wak, wow, 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 wow! Pagcha-championin pa daw! Paalala ko lang ha, tinalo ka ni JD sa unang round! Ang galing. Ang galing. Parang yan, nirhyme yung wow daw sa unang round. Napapos lang, kailangan ko lang, baka meron ako mga malagpasan na linya. Nilista ko lang yan. Ang galing. May linya pa siyang, mapipilayan tong pinsan parang DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins? Ang husay mo sa angle. Mapipilayan daw yung cousin. E di kawawa naman yung uncle. Cousin, uncle, lupit ng injury, ibang twist. Paki-check up naman na maigi. Baka inabot din yung knees. Relative injury bars, motherfucker. Relative injury bars, motherfucker. Tangina ka, nakalimutan ko yung linya. Gago ka kasi masyado kang pabida. Tapos, tangina mo, masyado ka nang sumusobra. Alam mo, itigil mo na yung ganyan mo, naaangguluhan mo na ako kakadroga. Tanginang to, masyadong pabibo. Nalilito ako kasi baon ng hininga mo. Fuck. Oh, tangina mo ka na mag-fake joke! Tangina ka. Kaya yung estilo nito ni Gago, ginawa niyang kakaumay. Ito nagbabaka sakaling makasungkit ng isa buhay. Sobrang dami mo ng battle, kailangan mo pa rin ng patunay. Nasa pagalingan ka pa rin, ako nasa pasarapan na ng ulam. Tangina, may bars ka. Ako, nakasakay na sa barko. Magaling kang mag-construct pero ma-establish pangalan ko. May titulo ka pero nakikitira ka lang sa tito mo. At tandaan mong hanggang multi ka lang. Naging multi-cab driver ako. Umalis ka na dito. Gusto ko makalaban, taga Pampanga, gigisahin parang tosino. Mukhang alam na ng mga tao yung tinutukoy ko kung sino. Di ko na para pangalanan, boss. Ilabas mo si Duma. At last, kung sa tingin mo ito ang basihan ng pagiging tunay, para sa akin, ito ang kaibahan ng nanalo lang sa naghanap buhay. Yeah, solid yung enter niya.
hindi technical, di ba? Pero effective. Solid. Meron yung third round ni K-Ram, bibigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yun. -1. Kasi nag-stumble siya. May konti siyang choke doon. Sayang. 7. Nawala sa isip ko yun Pero nadala pa rin naman niya. Kumbaga nabalik niya. Tsaka hindi na pahalata na talagang choke yun. Pero sa tingin ko, choke yun. Yun. So -1 lang sa total. So 7. Nagustuhan ko yung yung rebat niya na baog ka rin. Stig yung pagkaka-rebat niya na yun. Tsaka yung pagpunta ko sa inyo, pupuntasin ko yung lola mo. Yun. Point yun. Tapos yun nga yung wow. Tapos nakalimutan ko yung mga ano niya, pero wow daw sa unang round. Parang ganon. Yung buong wala. Yung pagkakasulat niya doon, astig yun. Tapos papunta sa uncle, cousins, uncle, niece, astig yun. Tapos yung kung paano niya kinumpera yung sarili niya, yung barko, titulo, tito mo, hanggang multi ka lang. Ako, naging multi-cap driver ako. Sobrang effective, astig. Ganda nung round ni ano na yun. Sayang na may konti siyang stumble doon. Perfecto sana yung round. Game, round 3 ni Zaki. Tingnan natin. Kumbaga ngayon, biglang kanina, dikit na dikit. Yung last round ni K-Ram, ramdam mo na nasa kanya bigla yung momentum. Tingnan natin kung paano i-handle ni Zaki yun. Yo. Bubuntisin niya daw yung lola ko. Nagdroga ka ba? Di mo nga mabuntis yung asawa mo, yung lola ko pa. Tangina nito. What? Sobrang weirdo. Di ka manalo sa sarili mong punchline, ginamit mo pa yung punchlines ni Sinyo. Mga third lang, wait lang. Freestyle muna. Sige, bakit ka naka-shades? Kahit magpaka-aggressive pa yan dyan, di pa yan deadly. Sa lahat ng mga 3GS, siya yung pinaka-friendly. Sobrang dami netong friends. Pinakamaamo sa pangkat. Pag nakikita niya ako sa event, biglaan niya akong hinahag. Kitang-kita ang galak na sa mukha niya lumitaw. Sobrang higpit ng pagkahag, tas ang tagal pang bumitaw. Si K-Ram sobrang bait, kaso minsan medyo diretso at honest. First time ko siyang na-meet, nagkwento na ng personal problems. Kwento yan ng kwento, sobrang daldal nito ni Boplax. Sa sobra niyang daldal, kaya niyang mag-isa mag-podcast. Sa pakikipagkaibigan, siya'y eksperto dyan. Friends niya yon, tapos friends niya yan. Pero di ako maaapektuhan kasi a friend to all is a friend to none. Dati solid to sa 3GS. Sila magbe-bestie. Kalaunan, mas gusto niya nang sumama sa XB. Si Lipram, palagi mong kasama nung madaming ganap. Kaso bigla ring iniwanan nung nag-panic attack. Ilalabas ko pagkawak mo, wala sa isip ko mang uplift jack. Masasaktan sa barko itong mahilig na mag-jump ship. Biglang iniwan niya si Lip. Grabe na to. Palipat-lipat ka ng team. Tangina mo! Ngayon dumidikit kay Mot sa malinaw na dahilan. Kaso plans niya nag-flop. Si Mot nagkagig sa Thailand. Ikaw bantay ng shop! Si Mot,
nagkakagig. Si Mot, nagkakagig sa abroad. Ito, tamang dribble sa court. Kala mo, di ko alam yung sikreto nyo ni Tomas. Ulol, wag ka nang magpanggap. Halata ka na kay Ram. Pag walang customer sa shop, madalas yan mag-anal. Porket si Mot yung naging katandem, siya'y nagpipiling perfect. Tanga, ginawa kanyang katandem para may tagabit-bit ng helmet. Lagi mong pinopromote ang inyong tambalan, pero pag may 2x2, ang kampi mo si Slakwan. Sa Mick and Chill, si Mot, si Mick, si Kayram, si Chill. Yeah, chill no? Masyado kang mahangin. Stig ka ba? Wala ka nang makain? Chill ka pa? Maayos mang asintahin, hindi masasapol yung target. Kung ikaw ngayon yung chill, yung kinalaban mo, cold-blooded. Chill lang yan, pero ang daming pinlastic. Chill daw siya, pero palaging impulsive. Wala kang killer schemes at saka discipline. Kaya sa Mick and Chill, ikaw yung weakest link. Magpasagip ka na sa mga kaibigan at tribe. Wala kang thrill, kaya sa akin ay sawi ka na bye. Itong si Chill, gagawin kong malamig na bangkay. Congrats. Yeah. Round 3 ni Zaki, bibigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Well, patas sa patas yung battle para sa akin. So, wala. Ayoko na magsabi kung sinong panalo. Parehas ko nagustuhan. Pero sa yung third round ni Zaki, bibigyan ko ng point yung Lola rebut niya. Tapos yung sobrang daldal sa unang pag makilala, nagkikwento ng personal problems. Parang yung mga ganong klaseng ideas, alam mo yun, parang tangina, ang kulit lang na naisip pa niyang gawin yun. Naisip pa niyang i-rhyme yun, sabihin yun. Alam mo yan, ang kulit eh. Tapos sobrang daldal, pwede mag-isa mag-podcast. Wala, laugh trip lang. Akala ng mga tao parang brusko yung material lagi ni Zaki, pero kung isipin mo, sobrang punong-puno siya ng humor, ibang klaseng humor lang na hindi siya yung parang typical comedy, pero patawa, madami siyang patawa talaga sinasabi. Nagustuhan ko yung friend to none, a friend to all is a friend to none, parang gano'n na saying kung paano nyo ginamit. Tas yung sasaktan siya sa barko, jump ship, tas yung bantay ng shop, tsaka yung chill, tas cold-blooded. So yun, sobrang solid na battle. Siguradong isa yan sa mga papanoorin after 5 years. Nandyan pa rin yan, itong battle na to, na parang isa sa mga solid, well, at least para sa akin. So yeah, congrats sa parehas, sa kay Ram at kay Zaki. Hindi ko alam kung sino panalo pa. Spata naman natin, pero at least ako sinasabi ko na kung sino man sa inyo, hindi ko alam kung isa buhay din to eh. Pero yun, good shit mga pare. Yeah, spata natin yung judging din. Flip Top Zone 16, Zaki vs. K-Ram, mag-ace 1 beses para sa kanilang pareho, para sa laban na yun. Sa mga ganyang battles, so makikita na mas mahirap i-judge. Parang dapat wag na i-judge ang style clash dahil yun nga eh, di ba? Parang hindi mo pwede talaga i-compare eh. Magkaiba sila ng disiplina, magkaiba sila ng style ng rhyming. Alam mo yun? So, parehas silang panalo. So, ewan ko. Tingnan natin. Sige. Sobrang solid na lang pareho. Pero ang boto ng Urado, magigay 5-0, magigay para kay K-Ram. Yo, gusto ko lang pasalamatan Yuri Goat na dyan manunood, sa Michael Ruero, si Dante Hoop, Ace Herrera, at syempre kahit sino manalo sa inyo, deserving. Parehas maganda, parehas pinaghandaan. Yeah, yung mga ganyang battle lang, alam mo yun, parang shit, tangina, sarap magsulat. Alam mo yun, ganyan yung level na yan.
Yeah, good shit sa inyong dalawa. Shout out lagi kay Enigma. Yeah, sa buong flip top na eksena na community. Shout out sa inyo, sa mga kapatid ko sa Uprising. Miss ko na kayo. Sandali, papahinggan ko yung judging nila. Tingnan ko kung ano pa man. Although 5-0 nga ba? O iba yung judging ko kagad. Pero spatan natin. Kaya Bon. Yeah. Tangina niyo lahat. Ayun siguro sa battle siguro nila ang pinaka nakita ko, pinagkaiba ng witty sa creative. Ang problema kasi mas maraming nagiging magandang linya si K-Ram kumpara kay Zaki. Siguro nanibago siya kasi sinabayan niya si K-Ram sa format ni K-Ram. Kumaga siya yung nag-adjust na sumabay kay K-Ram. Pero binigay ko yung round 1 tsaka round 3 kay K-Ram. Yung round 2 medyo dikit pa pero Zaki ako dun. Yes, ayun. 1-3 K-Ram. Si K-Ram, para sa akin, nakakagulat yung ginawa niya. Yung round 2 binigay ko siya kay Zaki, 1 nalinis yung kay K-Ram. Round 3, nag-choke ng konti siya. Pero kasi ang ganda nung linya niya eh. Kumbaga, sobrang hindi natin inaasahan yung ipapakita niya. Siguro sa quality ng mga linya, basta na-exasa si K-Ram, pero ang galing pa rin sa akin. Round 1, K-Ram. Round 2, Zaki. Round 3, K-Ram. Sa linis ng performance si Zaki, props. Pero going-bawi yung mga ginawa ni K-Ram sa stumbles niya. At mas marami siyang pasok K-Ram. Yung C9, binoto ko round 1, Zaki. Round 2, K-Ram. Yung round 3 sana deciding factor. Although nag-choke si K-Ram doon, kala okay sa akin na, pero nabawi niya. Kitang-kita naman sa akin. Saka yung mga, kumpara sa angle, yung mga bawo ni K-Ram, hindi lang basta comedy. Iba rin kaysa dati. Kaya, yun, K-Ram. Ayun, Class G. Pagdating sa punchline count, siguro mas marami yung kay Zaki pero yung creativity ni K-Ram hindi natin matatanggi yun. Round 1, kinuha niya yung para sa akin. Round 2, para sa akin tabla yun. Dahil hindi masyadong naklose ni K-Ram o hindi ganun kalakas yung ender niya ng round 2, so tumabla pa sa Zaki doon or pwede pa nga makuha ni Zaki yun. Then round 3 binigay ko kay K-Ram kahit meron siyang choke, kahit meron siyang slip up doon kasi makikita natin na bawi niya naman nung after nung choke niya, ang lakas ng impact sa crowd, kita natin yun. Then si Zaki, yun, props kay Zaki sa sobrang daming punchline na binibitawan niya pero iba yung creativity ni K-Ram dito sa laban na to, kaya K-Ram mo. Yeah. Yun na nga. Congrats K-Ram. Solid na battle. Parehas kayo magaling. Salute. Ano ba? So anong sunod kong i-review kaya? Yeah. Hindi ko rin alam pero sa ngayon eto napanood ko. Bigay rin kayo sa comments ng mga okay sound tripin. Sino pinapakinggan nyo ngayon? Local man o international. Spatan ko, nababasa ko ng mga comments nyo. Yun, naghahanap ako ng mga bagong sound trip. Hindi, lagi naman ako naghahanap ng mga bagong sound trip. Pero, yeah, lagay lang kayo sa comments. September 29, nasa Stage Magna. Ako kasama si Mike Cosa at si Al James. Yes, sa Scarborough yan. So sa mga tropang taga Toronto at GTA, tara doon. Entertainin namin kayo sa gabing yun. Tapos Nord akong King of the Dot. May parating sila ngayong October na event. O ngayong end of, basta 2-day event siya, end of September. Yung weekend na yan. So manonood ako. Yeah. Yun lang. Ginoong Rodriguez na LP. Malapit na kaming mag-post ng link para sa pre-orders. So sana suportahan nyo. Yun. Mag-pre-order kayo. Yun lang. Under Uprising Records yan, tsaka Icon Records. Shout out sa mga kapatid ko sa Uprising. Miss ko na kayo. Malapit na ang anniv natin at yeah, nakasubaybay lang ako at
bawat galaw nyo, alam mo yun, syempre sinaspatan ko galing dito. So keep them coming, yo. Tuloy-tuloy lang. Yun lang. Puta, next week ulit. Kita-kita tayo. Salamat sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nandito pa rin hanggang sa punto na to, dahil nga ibig sabihin tinapos nyo yung video. Salamat sa inyo. Ano pa ba? Yun lang. Susunod ulit. Huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, comment kayo. Tsaka yun nga, disclaimer lang na kung ano man yung mga tingin ko kung paano ko ina-assess yung battle, akin lang naman yun. Di, alam mo yun, kumbaga opinion ng isang tao lang din yun. So yun, kung ano pa man, minsan meron sa inyong gusto pang makipagtalo sa akin o mali ako, kung ano pang ganun, diba? Yo. Pero sige, alam mo yan, kung pag-comment mo ang makakatulog sa'yo sa gabing yun, gawin mo lang, pare. Yun lang. Salamat sa lahat. Ako ang Batas. Ito ang Pasiyan ng Bawat Hurado. Kita tayo ulit soon. Huling, yun na yun. Okay na yun. Yeah.